Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito lang po tayo ngayon sa Intramuros. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa restoration ng Ateneo Municipal de Manila. Ayan po, sa harapan po natin. Good news po guys, no? Yung mga sinaunang building ay unti-unti na po nilang nire-restore. Ayan. Please samahan niyo po akong mag-update dito guys as of today, January 14, 2025. Ang Ateneo Municipal de Manila ay matatagpuan po dito mismo sa Anda Street, corner Arzobispo Street. Ito naman po ang Museo de Intramuros. Every Monday po ay close po sila. Yan, may kalesa din po tayo. Baka gusto nyo sumakay kung mamasyal po kayo dito. Yun nga lang po, napakamahal sumakay po ng kalesa. For regular passengers is 1,000 pesos per hour. At 800 pesos naman po para sa PWDs, students, at senior citizen. Ang opening po niya guys ay 9 AM to 6 PM. Ang entrance fee po for regular is 150 at para naman po sa mga students and senior citizen at PWDs ay 120 pesos. Every Monday po ay sarado po ang museum. As you can see guys, ongoing na po ang restoration ng Ateneo Municipal de Manila as a boutique hotel. Diba, napakaganda, no? At for sure, patok na patok po ito sa mga foreigners. Ayan po, at pangalawang update ko na rin po dito. 2 weeks ago, nandito po ako. At ito na po yung progress niya. Ayan, puspusan ang pagtatrabaho ng mga workers natin. On December 10, 1865, ang Ateneo Municipal de Manila ay itinayo ng mga kaparian. Bago po ito naging Ateneo ay Eskwela Municipal, primary school. Ayan po. At dito rin po nakapag-aral si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Binomba nga po dito at nasunog during World War II. Kaya nasira po talaga ng tuluyan ang Ateneo Municipal de Manila. Ayan, bumida na naman ang mga spaghetti wires dito guys. Oh, grabe. Kung wala lang sana mga spaghetti wires dito at mga lampos na makikita natin dito, talagang ang ganda. Siguro naman later ilalagay din nila to sa underground. Kaya unti-unti nilang nire-rehabilitate ang buong Intramuros. At makikita nyo naman po sa mga previous vlogs ko po. At ito po yung katabi niyang building na napakaganda na. Dito na po tayo sa dulo ng Arzobispo Street. At ito nga po ang Real Street. Yan, at napakaganda nga po ng building na to. Yung ECJ building, sobrang ganda ng design. Yan, traffic dito na side. The Agustinian Provincial House once stood on this side from 1896 to 1932. Dito po nakatayo dati ang The Agustinian Provincial House during Spanish era. So ngayon po ay ECJ building na po. So, grabe, sobrang ganda ng design niya guys.
Baybayin po natin guys yung buong Arzobispo Street kung ano pa ang makikita natin dito. Naglalagay na po sila ng walling. Ayan po oh, parang mga bakal sa mga gilid ng window. Napakaganda din itong building sa tapat din ng Ateneo de Municipal, ang TMI Center. Ayan po oh. Dito na side o sa harapan natin walang mga poste ng kuryente at mga spaghetti wires. Diba napakaganda tingnan, napakalinis. Dito lang sa kinatatayuan natin ang mga poste at mga spaghetti wires. Dito pala sa kinatatayuan ng Museo de Intramuros ay the Church of San Ignacio. Once stood on this site from 1878 to 1945. Ang katabi naman po ng Museo de Intramuros ay Centro de Turismo Intramuros. Bagong-bago pa po siya. Kaya parang pong simbahan yung design niya. At ito naman yung katabi niyang building ay titingnan po muna natin kung ano to. Wala naman ako nakitang may mga bahay dito at mga nakatira. Ewan ko lang po doon sa bandang unahan, titingnan din po natin. Yan po pala ang the Roman Catholic Archbishop of Manila. Ayan po. Ayun naman po ang Manila Cathedral along General Luna Street. So tuloy pa rin po ang walk tour natin dito sa kahabaan ng Arzobispo Street. Grabe, sobrang ganda ng mga sinaunang building. At sana nga po marirestore lahat yung mga old buildings o yung mga nasira man ay marirestore din. Ayan, may mga pedicab din dito. Ang pamasahe ng pedicab guys ay 20 pesos per passenger. Ganon din po ang e-trike.
po, marami pong pedicab dito. Ayan po, oh. Dito pa rin po tayo sa Arzobispo Street. Ayan po, yung sa harapan po na building natin ay Rural Bankers Association of the Philippines. Ayan po, sa tapat po natin, the Seminario Conciliar de San Clemente once stood on this site from 1705 to 1708. Ayan po, parking na po ngayon. Sana po ma-restore din yan in the future. Sa harapan lang po ng Rural Bankers Association of the Philippines. Po tayo sa Soriano Avenue, corner Arzobispo. Ayan po ang kahabaan ng Soriano Avenue at sa bandang unahan lang po ang Pasig River Esplanade. Pakalapit lang po dito. Yan ang pong tapat natin ay Marine Technology Center. Ito lang po ang gate palabas papuntang South at Pier. Pati Rojas Boulevard po, ayan na po ang exit kung galing po kayo ng Intramuros. Yan, ito po yung Rural Bank Association of the Philippines. Yan, ito na po yung kahabaan ng Arzobispo Street. Paglabas nyo po dito sa gate ay Anda Circle, yung circle na may fountain. Ayan na po ang dulo ng Arzobispo Street at wall na po ang makikita natin doon. Dito na po tayo sa dulo ng Arzobispo. Yan, dyan po tayo kanina galing. Marami pong nakapark dito ng mga pedicab at mga kalesa. Ayan po ang Intramuros wall. Exactly po, nandito po tayo sa Fort Santiago. Ayan na po. Napakalapit lang po. Tuesday po ngayon at maraming tao din naman na mamasyal. Marami ding mga foreigners. At yung napakagandang building ay ito po ang Santa Clara. Kabilang street naman po yan ay ang General Luna Street na purely pedestrian na lang po. Yan, maraming mga puno din dito. Kaya napaganda magtambay-tambay dito. As you can see, maraming nakaupo dito. At sayang nga lang din yung kalsada na to at sana hindi na rin ginawa nilang parking. Pero yung mga tricycle, mga sasakyan hanggang dyan lang po siya. Bawal na siyang pumasok dito sa harapan ng Fort Santiago. Sa kahabaan po ng Arzobispo Street, wala naman po ako nakitang may mga bahay dito or mga nakatira. Ayan, diba guys, napakasarap sa feeling, no? At napakaganda tingnan na may makikita po tayong mga magandang development sa ating bansa. Lalong-lalo na po dito sa Intramuros, the historical site. At sana po patuloy po tayong sumuporta sa ating government, lalong-lalo na po sa mga namumuno para hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Diba guys? Kaya support lang po tayo. Yan po yung may mga puno, yan po ang Plaza Roma. Ang harapan po niyan ay Manila Cathedral. Diyan rin po mismo ang General Luna Street. Mayroong update din po ako niyan sa aking previous video. Sa mga gusto pong mapanood ang General Luna updates.
hindi po nakakaalam, marami pong jeep dumadaan dito. Ayan po ang signboard, Malanday, Santa Cruz, Avenida, Blooming Creek, Pier South. Ayan po, dadaan po yan mismo sa Pasig River Esplanade. Ayan na po ang Plaza Roma sa tapat po natin. At yun naman po ang Manila Cathedral. Ito po yung kahabaan ng General Luna Street. Purely pedestrian lane na nga po ito. Yan, sobrang daming tao ngayon kahit Tuesday. Ay, sige, go muna tayo. Ito po tayo sa Plaza Roma. Yan po si Charles IV, King of Spain. Ayan po ang kanyang monumento dito po mismo sa Plaza Roma. Ang Plaza Roma po ay along Soriano Avenue, corner General Luna Street and Cabildo Street. Guys, ito po yung latest update natin ngayon as of today, January 14, 2025. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.